Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Unang araw sa buwan ng Oktubre. Marami na naman tayong makikita sa hashtags ng ating mga kabayan sa kanilang mga posts. October be good to me. Bakit naman? Ano bang ginagawa ng mga buwan-buwan sa atin at kailangan yung mga buwan-buwan ang magiging good? Hindi ba dapat tayo ang tuloy-tuloy at laging maging good? Lalo na magpapasko, sabi pa naman, you have to be nice kasi baka wala ka matanggap na regalo from Santa Claus. At ang makakasama niyo po ngayong hapon, ako po si Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Sibayan, mga kaibigan, para po sa DZR Radio na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ngalan nila kay Mayor Deo Macalma. At kayo nakatutok pa rin sa Break Time sa DZRH. Hindi ba nag-file sila kay Mayor? Ha? Nag-file ba siya? Kinakabahan na nga ako eh. Baka kailangan ko nang itaas ang kanyang mga kamay. No. Pero ano naman siya, walang kalaban sa kanyang syudad. Oo, di ba? City of Stars, Star City. Yes. At para sa ating mga ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong unang araw ng Oktubre, unang araw din ng paghaharap ng Certificate of Candidacy, naging maayos at payapa ayon yan sa COMELEC at PNP. 13 kandidato sa pagkasenador at siyam na party list na kapagsumite ng COC at CONA sa COMELEC dyan po sa Manila Hotel. 42 party list binawala ng COMELEC na lumahok sa 2025 midterm elections. Bagyong Julian, bagyang lumakas habang nasa labas ng PAR, posibleng pumasok muli sa PAR bukas. Ayon sa Pag-asa, mukhang may nakalimutan. Bawal! Huwag na siya, doon na siya. Oo, kung saan man siya patunga, dumiretso na siya, doon na siya babalik. Samantala, 2,000 kabahayan sa Batanes sinira ng bagyong Julian. Higit 77,000 katao apektado sa Northern Luzon ayon niya sa NDRRMC. Approval rating ho ni na Pangulong BBM at na VP Sara Duterte. Aba, kapwa daw ho sumadsad nitong Setyembre ayon sa Pulse Asia Survey. Inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin inaasahang mas mabagal nitong Setyembre ayon niyan sa BSP. 10 fratmen hinatulang guilty sa pagpatay kay dating UST law student Horacio Atio Castillo III. At hagupit ng Hurricane Helen sa US, 130 ang naitalang namatay habang 600 naman ang nawawala. At para sa ating mga detalye, maayos ang unang araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy lalo na sa mga tatakbong senador at party list. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang naitalang untoward incidents ngayong Oktubre. Ang unang araw ng filing ng COC. Inamin ni Garcia na sadyang mabagal ang COC filing kaninang umaga dahil nakikiramdam pa ang mga kakandidato habang ang iba ay bukas pa magsusumite ng kanilang COC. Pinangunahan ni Chairman Garcia ang pagsubaybay sa sitwasyon sa Manila Hotel kung saan itinakdang lugar para sa paghaharap ng COC ng mga kakandidato sa pagkasenador at party list. Tiniyak ni Garcia na nakalatag na ang lahat ng seguridad sa iba't ibang lugar lalo na sa Metro Manila, Northern Luzon, maging sa Bangsamoro Region sa tulong ng PNP at AFP. Naging mapayapa nga po o maayos ang unang araw ng paghaharap ng COC or Certificate of Candidacy sa buong bansa. Ito po ay ayon po sa Philippine National Police. Ayon po sa PNP, wala pang naitatalang untoward incidents sa iba't ibang filing venues ng COMELEC. Magugunitang higit sa may 36,000 mga pulis ang idineploy ng PNP sa buong bansa
para ho matiyak ang seguridad sa sunod-sunod na araw na ito na paghaharap ng COC hanggang October 8 na sa 1,389 na tauhan naman mula sa nabanggit na bilang ang ipinakalat po sa NCRPO dito po sa buong Metro Manila. Samantala, naghain na ng kani-kanilang Certificate of Candidacy ang mga kinatawan ng party list groups at ang mga nagnanais na tumakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections sa 10th City ng Manila Hotel simula ngayong araw, October 1. As of 2 p.m., kabilang sa mga nagtungo sa naturang COC filing venue, ang mga sumusunod para magsumite ng kanilang kandidatura para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Sa pagka-senador, Agri Party List Wilbert Lee ng Under Aksyon Demokratiko, Dr. Joey Montemayor na dating tumakbo sa pagka-presidente ng 2022 ng Partido Federal ng Maharlika, Nahar Sali, Partido Maharlika, Senator Francis Tolentino, at para naman bilang independent senators, sina David Paul Chan, Alexander Encarnacion, Janice Padilla, Jose Jesse Olivares, Dr. Felipe Montialto Jr., Joseph D., Daniel Magtira, Happy Fajardo Lubarbio at Norman Marquez ng Animal Welfare Advocate. Para naman sa party list, nag-file ang Kabayan Party List representative na si Ron Salo, dating Energy Undersecretary Astra Pimentel Naik, ang bumbero ng Pilipinas Party List, at para sa Ako OFW Party List si Attorney David Castillon. Para naman sa Manila Teachers Party List si Attorney Maria Criselda Sebastian. Para sa Lingap, Norris Chan Okamoto. Para sa Aga Party List si Representative Nick Briones. Akay ni Sol Party List, Buhay Party List ni Lito Atienza at Bayan Muna Party List ni Nery Colmenares. Di pa kasama party list mo? Walang party list. Tapos na ang party. Teya party list, wala. Naku, baka walang bumuto. Hindi ko may tatatag kapag hindi matibay ang pundasyon. Ayan. Samantala, 42 party list daw po ang binawalan ng COMELEC na lumahok sa 2025 midterm elections. Ito po ay dahil naman sa kabiguan na lumahok sa dalawang nakalipas na eleksyon alinsunod sa itinatakda ng Republic Act No. 7941. Kabilang po sa inalis sa listahan at nakansela ang registration ay ang Abayan Ilonggo, Akin, Alon, Amana, ang PDR, klase or clase. Gayun din ang, mayroon pang KGB, Melchora, Nactodap at PDDS. Samantala, ilan po sa mga grupo na nabigong makakuha ng 2% ng boto para po sa party list system sa nakalipas na dalawang eleksyon ay ang One Care, Abeka, Ax OFW, Ako Bisdak, Akma PTM, Anak Pawis, at AP Party List. Samantala, pinakaunang nag-file ng kandidatura bilang senador sa 2025 election si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Siya pala yung may malaking billboard doon sa may Santolan, Pasig. Kasi sabi ko, ano kaya? Talaga? Sa kanya yun? Oo. Nakikita ko kasi Wilbert. Okay. Tatako pala. Maagang dumating sa Manila Hotel 10th City bandang alas 8 kaninang umaga si Lee para formal na isumite sa COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy. Siya ay tumatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Sakaling pala rin bilang senador, nangako si Lee na kanyang ipupursigi ang pagbibigay ng mas malawak na healthcare benefits sa bansa. Samantala, kabilang sa maagang nag-file din ng COC para sa senatorial race, ang isang nagngangalan David Chan at ang electrician carpenter na si Alexander Encarnacion. Nag-feng shui kaya sila na dapat ako yung pinakauna para mas maswerte. Parang ganyan, di ba? Depende siguro anong feel nila. Kung ano yung man ang feeling mo, yun eh. Kung ano ang nasa puso mo, kung sabi ano nga ng sex bomb, sundin mo. O, yun.
Yung iba naman sa ano pa, sa October 8. Oo, Kasi meron naman 8. gusto nila parang pinaka-last ako yung huli. Kasi 8 is infinite. Oo. Infinite number. Yung iba naman, uno kasi parang nangungunang yung uno, 1-1. Naniniwala sa 1-1. Huwag lang maging A1. Ay! Formal nang naghain, ng kanyang COC si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Si Tolentino ang kanunahang nagsumite ng COC sa senatorial slate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim po na alyansa sa Bagong Pilipinas. Ngayong unang araw nga po ng filing ng COC. Ayon po kay Senador Tol, sakaling mapagbigyan siya ng isa pang termino bilang senador, ay pagpapatuloy daw po niya ang pagsusulong sa pagbangon ng ekonomiya at pagtutok sa foreign relations. Magugunitang naglingkod si Tolentino bilang mayor ng Tagaytay City sa 3 magkakasunod na termino mula 1995 hanggang 2004, nagsilbing chairman ng MMDA mula 2010 hanggang 2015 at nahalal bilang senador noong 2019. Samantala, babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ukol naman yan sa bagyong Julian na bahagyang lumakas habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero, posible pa rin bumalik bukas at pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Wag na. Sana wag na. Mag-sundance na tayo. Para araw na. Wala nang rain, wala nang Julian. Yes. At 2,000 kabahayan sa Batanes sinira ng bagyong Julian, kung saan higit 77,000 katao naman ang apektado sa Northern Luzon. At ayan 10 fratmen hinatulang guilty sa pagpatay kay dating UST Law student Horacio Atio Castillo III. Lahat ng mga detalye sa mga nagbabagang balitang yan ay ihatid natin maya-maya sa pagbabalik ng ating palatuntunang Break Time Pilipinas, alas 4:23 na po ng hapon. Pilipinas, ang oras alas 4:32 ng hapon. RH Break Time. Bakit nagsabay-sabay? At para bigay pa ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, pero bago ang lahat ng yan, nasa linya natin ang spokesperson ng Office of the Civil Defense para alamin natin at kumustahin natin ang ating mga kababayan na maluba o labis na naapektuhan ng bagyong Julian. Diyan sa Northern Luzon, lalo na sa Batanes. Kaya naman nasa linya natin si Mr. Edgar Posadas. Magandang hapon po, Sir. Thea Petro Corpuz at Ray Sibayan. Ay, Sir Ray and Ma'am Thea, magandang hapon po. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo, magandang hapon po. Kumusta po, Sir? Ano po ang assessment po natin sa nangyari pong itong epekto ng bagyong Julian dyan po sa Northern Luzon? Opo, nakausap po natin si kahapon, yung OIC ng ating Office of Civil Defense Regional Office sa Cagayan Valley. At yun nga po, ang naiulat niya nung nananalasa po, talagang medyo malakas po yung hangin at ulan. Opo. At medyo yun nga po dumaan din sa papasok, din sa Balintang Channel. And ang report po nila, nawalan po ng kuryente. Pero yun pong sa linya ng telekomunikasyon natin hanggang kagabi po nung nag-usap kami ay nagkaka-go through pa naman po sa pamamagitan ng yung isa pong service provider ng internet, so nakaka-link tayo sa kanila. At yun nga po ay nagbigay din sila ng mga initial na report, initial na pangangailangan nila, augmentation on yung pong mga bagay basically on supplies, yung mga shelter materials, family packs, drinking water, hygiene kits, cash shelter assistance, rice, at saka yung pong mercy flight dahil po medyo matagal na since 26 kung hindi po ako nagkakamali ng Setyembre. Wala na pong flight doon hanggang tatagal yata po yun hanggang bukas. Pero basically, sir, gusto ko lang i-report sa inyo that yes, sir. A few months back nagdala tayo ng bago pa po mag full-blown itong La Nina, nagdala po ang ating team ng OCD sa pamagitan po ni Yusek Nepomuceno. Nagdala po tayo doon ng
7 piraso ng heavy duty na generator set, tapos nag-reposition po tayo ng mga goods doon para po in the eventuality nga po na magkakaroon ng ganitong sakuna. At pagka po naman nag-clear na at saka may panahon, meron na po pagkakataon, pwede na po sigurong ma-augmentan yun, madagdagan yung kanilang mga pangangailangan kung meron man po. At malalaman po natin yan sa mga susunod na reports po ng Cagayan Valley OCD Regional Officer. Director, sir, anong lugar po binabagit po nyo na walang supply ng kuryente ngayon? Kagabi po, yung hanggang hindi ko lang po alam kung ngayon wala pa sa probinsya po ito ng Batanes. Yung buong Batanes, oh? Opo. Wow. So sana naman ibalik na yung supply ng kuryente sa ngayon. Pero yung komunikasyon, bagsak din ho ba? Oo. Hanggang kagabi daw po, nung kausap ko po yung OIC ng ating regional office, hindi po nawala. Hanggang kagabi po na yung talagang malakas. Nakakapag-communicate po sila. In fact, ganun pa po sila ng meeting bandang hapon. Maayos pa naman po with mga green posts po ng mga apektadong mga probinsya kagaya po ng Batanes. Dito po sa probinsya ng Cagayan. And then yung iba pa pong mga probinsya doon sa... yung basically po, yung probinsya ng Batanes and Cagayan yung ka-meeting nila kahapon. Sa inyo pong assessment, Director Posadas, ano pong probinsya ang pinaka-nasalanta nitong bagyong Julian na ito? Ito pong datos namin ngayon, ma'am, ay regional pa lang po. No? Kung mabigay ko lang po sa inyo yung data na datos, ito po ay si Julian po has affected 252 barangays. Ito po ay sa 3 region, ma'am. Ano? Regions 1, 2, and CAR, affecting 22,645 na mga pamilya. Ang pinakamalaki po dito ay dito po sa region ng Ilocos, 13,000 plus families, or 44,521 individuals po. Pero ang total po ng individual na affected in these 3 regions ay 77,249. At meron po tayong 38 evacuation centers. Pinakamarami po ito sa Region 2. Ang total po na pamilya na kinikater nito ay 254 or 762 po na mga individual. Meron din po naman tayong mga kababayan na pinili po nilang makituloy muna doon sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan, pero kinikater din po natin yung kanilang mga pangangailangan. Sapat po ba ang datos na ito para po tayo mag-declare ng state of calamity in any of the areas, sir? Kanina po, nakakita ako ng kopya, but I still have to check. No? Meron pong, I think, ang probinsya po ng Ilocos Norte has already declared a state of calamity. But let me just, i-check ko po yung kakikita ko lang po ng kopya po ng resolution. Pero yung Batanes, sigurado ho yun, dapat isa-ilalim po sa state of calamity, Director, ano ha? Malalaman po natin, sir, kasi pagka safe na po, no? When we can come up with yung assessment, siguro po sa susunod na pag-uulat sa inyo, we will report po kung ano yung development yan. Pero ang nasa kamay naman po yan ng lokal na pamahalaan, sir, to declare kung sasapat po yung parameters. Wala ho bang reported na casualty, Director? Nawawala? Sa ngayon po, sir, wala pa po. Ay, salamat. Swerte. Wala ring missing, no? I hope it stays that. Sana nga, yes. Alright, so siguro any assurance na lang po sa ating mga kababayan po dyan sa Northern Luzon ng tulong mula sa national government, Director, sir. Go ahead po. Opo, maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon na tinalanta po nitong bagyong Julian. Ano? Medyo malakas po siya at medyo nga po doon sa region ng Cagayan Valley, medyo doon po dumaan, ano? Lalo na po sa Batanes. We would like to assure you po that your government is here. No? Yung in fact, closely monitoring po kami. Red alert po ang Dream OC natin sa Cagayan Valley, sa Tuguegarao, para po mas matutukan natin yung mga pangangailangan na ito. Ang ano nga natin dito sa Ray and Ma'am Rhea, no? Ang ano po natin dito is meron pa po itong mga ina-expect natin ng mga kasunod. No? So, hindi pa rin po natin alam kasi ito po yung epekto nga nung sinasabi nila na La Nina, and there would be more of this, yung mas malalakas at mas madadalas po ng malalakas na pagulan. So, ang ano po natin, panatiliin po natin nakatutok, na-inform tayo at panatiliin po natin
palagi tayo on the alert kapag tayo po ay naabisuhan na pagsamantala munang lumika. Wag na po tayo magdalawang isip, no? Ang inyo pong pamahalaan ay interesado, including MRIMC at saka sa OCD, interesado po kami sa inyong safety. At nandito po kami to provide, either sa regional resources or sa local. Hindi pa po kasya hanggang dito sa national level. We will try our best po na mai-provide yan para po maging ligtas kayo. At ganun din po, kailangan din ng participation nyo para maging ligtas kayo, yung pamilya ninyo at yung mga komunidad ninyo. Salamat po. Nakatutok din po dyan, Director, si Pangulong BBM, saka siguro hinihingan din kayo ng mga latest updates, mga reports. Opo, constant po ang aming pagpapadala through the SND po kay Secretary Teodoro bilang chair ng MRIMC. Of course po, si Undersecretary niya po Maseno talagang nag-orchestrate ng mga compliances. At ang bilin nga po ng ating Pangulo na sinususugan po ng dalawang opisyal din ay talagang i-coordinate po. Mag-coordinate kami sa mga lokal na pamahalaan. Mag-offer kami ng tulong kung ano man po meron. Kasi meron po tayong mga resources na naka-preposition po doon sa mga regional offices natin, katuwang po ang DSWD, yung mga family packs po natin, hygiene kits, mga repair kits na pansamantala po pwede nilang imagamit para maiayos po ng pansamantala yung kanilang mga tirahan at saka maging safe sila. At kung kulang pa po yan, available naman po ang resources dito sa national level. Thank you, sir. Director Posada, sir, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin na oras. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo dyan, sir. Thank you, sir. Yan ang spokesperson ng Office of the Civil Defense at ng NDRRMC na si Director Edgar Posadas. Saka wag nang bumalik siya, no? Huwag na siya makabalik-balik dito. Oo. Pagka ex na, hindi na binabalikan. Tapos na tayo. Oo. Pag sabi niya tapos na tayo, tapos na mag-move on ka kaagad, di ba? Julian, huwag ka nang babalik pa. Ayan. At pero pasalamat tayo kasi nga magandang balita yun, it's a blessing na walang casualty, walang naiulat na nawawala. At ibig sabihin talagang preparado tayo sa bagay, di naman tayo directly hit ng ng Julian, pero ganun pa man, malakas yung kanyang hagupit. Hanggang nga sa Metro Manila, naramdaman natin yung lakas ng hangin niya. May bugso siya, na pag-ulan. Oo. Ito na, papasukin na natin ang ating mga reports mula sa labas. Petisyon ni Attorney Harry Roque laban sa pagpapaaresto ng House Quad Committee, ibinasura ng Korte Suprema. Idetalye mo nga yan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Kaya ibinasura ng Supreme Court ang hiling ng writ of amparo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque laban sa pagpaparesto sa kanya ng House Quad Committee. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, sinabi ng mga justices ng Supreme Court na walang matibay na basihan ang petisyon ni Roque para gawaran ng writ of amparo. Nilinaw naman ng Supreme Court na limitado lang sa mga kaso ng extrajudicial killing at forced disappearances ang paghain ng writ of amparo na hindi present sa kaso ni Roque. Inatasan naman ng Korte ang respondent o ang Quad Committee na magkomento pa rin sa loob na 10 araw kaugnay sa petisyon ni Roque na pagbawalan ang mga komite na ipatawag siya sa mga pagdinig. Sa petisyon na inihay niya sa Supreme Court ng anak ni Roque, piniling ng abogado sa mga maestrado na maglabas ng PRO o Temporary Restraining Order para maharang ang pagpapatupad ng arrest order. Bukod sa proteksyon sa sarili, pinadedeklara rin ni Roque sa mataas na hukuman na inabuso ng Quad Committee ang kanilang kapangyarihan nang ipakontempt siya sa Kamara at iniutos ang pag-aresto. Iniling din niyang pagbawalan ng Korte Suprema ang Quad Committee na obligahin siyang magsimite ng mga dagdag na dokumento at padaluhin muli sa mga pagdinig. Bagong itang pinaparesto ng Quad Committee si Roque dahil sa hindi pagsumite ng mga kanyang SALM mula 2016 hanggang 2022. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, may mga personalidad na talagang nagdesisyon ng tumakbo sa darating na eleksyon.
Yung mga sikat na mga Ikaw ba? vlogger. Vlogger. Ah. Takbo ka? Hindi. Tatakbo lang ako dyan Bisikleta ka eh. Kaya ano takbo? Nagbabike ako eh. Ayaw ko tumakbo. Bike siya, ayaw niya takbo. Oy, si ano raw? Si Boss Toyo. Kilala mo si Boss Toyo? Saka si Mocha Uso, natiba pa. May narinig ako kanina, Rosmar ba yun? Ano ha? Abay, kasama raw sila sa unang araw na nag-file ng kanilang mga certificates of candidacy. Ha? Bilang kongresista. Ano, party list as in kongresista? Kongresista. Talaga, ng kanilang mga distrito? Talaga, may mga distrito. Okay. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Right, at kaya mga taga-supporter yan sila. Supporters. Supporter sila, hindi sila. Supporter sila. Supporter sila. Ayun. Akala namin eh. Pero still, unang araw pa lang to, mabibigat ng pangalan na yung mga nagdatingan sa Comelec NCR. Sino yung sinusuportahan ni Sa kongresista. Sino yung katabi ni Boss Toyo? Ito nga, ay kabilang dyan, itong kilalang vlogger at content creator ng Pinoy Pawnstars, si Boss Toyo, kasama ng Manila 1st District Candidate at kapwa Batang Tondo Umanong si Joseph Lumbad. Maraming mga netizen, Boss RS tuloy. Boss Nalito. Sige, Boss Edniel. Maraming nag-uudyo kay Boss Toyo, Lakay Ray, tumakbo sa halalan, pero pinili umano niyang sumuporta na lamang kay Lumbad ay isang matagal ng kaibigan at kapwa Batang Tondo. Pakinggan natin siya. Dapat nga po sana ay kasama rin po ako sana sa kanya dito. Kaso nga po mas pinili ko na suporta ni Sir Joseph para mas matindi yung suporta na may bibigay ko kay Sir Joseph dahil mas kailangan siya ng pundo kaysa sa amin. Magkasama naman sina dating Communications Assistant Secretary Mo Pauson at dating PDA player Bong Alvarez at taga-suporta naman ni Manila 3rd District Congressional Pet Apple Nieto. Maliban sa mga vlogger, kung hindi man dating vlogger, present din ang mga artistang sina Anjo Iliana at Arlene Mulak sa team ni Bicol Saro, party list ng Representative Brian Yamsuan, na susubok namang mailipat sa ikalawang distrito ng Parañaque. Sa bahagi naman ng mga mismong politiko, nag-file na rin para sa re-election si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Pero hindi niya kasama si Maine Mendoza, Lakay Ray at La Vizcaya, kundi si Mayor Joy Belmonte. Bahagi sila ng 13 kandidato sa pagkakongresista na nagtungo na sa Comelec NCR para sa unang araw ng COC filing ng mga kakandidato sa Kongreso. Inaasahan ang tanggapan ng poll body na matatagpuan sa San Juan City. Aabot sa halos 200 pangalan ang maghahain ng kanilang COC hanggang sa 8 ng Oktubre. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edniel, wala bang yung kompleto yung line-up na nag-file? Di ba ganyan yung uso nun yung buong pag magpa-file ng COC. Mula pagka-mayor hanggang konsyal. Oo, lahat ng konsyal nakakasama na nag-file. Yung mga inireport na natin since Sunday, ang itong Comelec NCR, ito yung destined site para doon sa mga tatakbo lang for congressional districts ng Metro Manila. Ibig sabihin, yung mga katakbo lang sa congressman, congresswoman, ang lahat ng distrito sa NCR, ay dito separately nagpa-file. Yung mga mayor, vice mayor at city council, doon sa mga Comelec local offices. Meron ganon, yung grupo-grupo na agad sila. Dapat strong tayo. Magkakabakas talaga tayo. From filing pa lang, dapat magkakasama na tayo. Meron ba? Wala. Walang ganon. Pero pinakamalapit na natin nakitang ganon, yung team ni Mayor Joy sa QC. Kasi pag-file ni Mayor Joy kanina sa Quezon City area, nagtungo siya agad dito at sinamahan sina Congressman Arjo at yung isa pang kongresista support na agad sa pagpapile ng kanilang re-election bid. Maliban sa kanila, wala nang ganon. Yung sa buong team, kung tawagin ba, pati supporters nandito. Ayun. Sige. Salamat, Edniel. Salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay Ray at Mistea. Dati kasi ganun, di ba? Oo, di ba? Mula pagka-mayor, masaya. Pero I think mas masaya pag sa last day of filing. Sa bagay. Baka doon sila mag-usap-usap. Yun yung parang piyesta na yan eh. Pero buti nga ngayon, di ba, talagang tahimik nga. Literal na tahimik kasi walang pabanda. Dati kasi yung mga paganyan. Pero ang sabi naman ng Comelec, nag-file lang kayo, di pa naman kayo kandidato eh. Totoo din naman. Kasi pwede pa ma-reject yung di ba? Yung application. Di pa nag-start ang campaign period eh. Correct. Oo. Tawagin naman natin, malalaking personalidad magtatapat sa congressional race ng 2025 midterm elections sa Las Piñas City. Sino-sino ang mga personalidad na ito na magtatapat-tapat? Idetalye mo RH27 Noche Kakas Noche.
Miss Thea Lakay, walang atrasan. Desidido na tumakbo ng Las Piñas City District 1 Councilor Mark Anthony Santos sa darating na 2025 midterm elections. Posibleng makakalaban ni Consiala Santos sa congressional race si Senator Cynthia Villar na magtatapos bilang senadora sa 2025. Sa pahayag ni Santos, mas gugustuhin anya niyang mamatay sa pakikipaglaban kaysa umatra sa karera. Higit ni Santos na hindi siya aatras kahit na ang kanyang kalaban ay ang pinakamayamang individual at politiko sa bansa. Si Santos ay dating chief of staff ng yumaong Las Piñas Mayor Sir Henry Aguilar na suportado ang socialized housing at in-city relation sa mga proyektong pabahay ng Marcos administration. Pangunahing may akda sa konseho sa isang resolusyon na naglalaan ng 85 million budget para sa pagkuha ng lupa para sa mga informal settlers. May akda rin ng 2023 Council Resolution na naglalayong makita ng delinquent property taxes na 213.55 milyong piso sa 5 kumpanyang pagmamay-ari umano o pinamahalahan ng bilyar. RH27 Noticakas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Noche. Standby muna kina Milky, Let at maging kay Lakay, Raymond at Paz. Ilang muna hanap mo? Pilipinas, 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. RH Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Niya pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At eto na, mga balita pa rin natin, mga report. Pangulong BBM, pinapura daw po ang rehabilitasyon ng kuryente, tubig at mga bahay sa Marawi City. Ibalita mo nga yan, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Miss Let? Ni. Ba? Naputol lang. Babalikan natin si Miss Let. Samantala, 125 million pesos na ayuda at relief goods sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian, nirelease ng Kamara. Idetalye mo yan, Manang Milky RH12, Milky Reganan. Thea at Ray, base sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, aabot sa 125 million pesos ang ayuda para sa mga lalawigang malubhang sinalanta ng bagyong Julian. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, 25 million pesos ang inilaan para sa relief goods at ang 100 million pesos ay para sa cash aid o tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Sabi ni Romualdez, bukod sa kanyang opisina, katuwang din ang mga volunteer ng Tingog Party List na sina Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asibre. Kasama sa pamimigay ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Natukoy na rin ng 10 congressional districts na malubhang sinalanta ng bagyong Julian na kinabibilangan na Representative Celiaco Gato ng Batanes, Ramon Nolasco at Alian Vargas Alonso ng Cagayan, Ferdinand Alexander Marcos at Angelo Barba ng Ilocos Norte, Allen Mangawang ng Kalinga, Eleanor Balut Begtang ng Apayao, Sing Bernos ng Abra, Ronald Simpson ng Ilocos Norte o Ilocos Sur at Jojo Lara ng Cagayan. Sa pananasa ng bagyong Julian, itinaas ang Typhoon Warning Signal number 4 sa Batanes at sa mga nabanggit na mga lalawigan. Ako si Milky Reganan, nagbulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Ating balikan na report mula sa Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Let. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng Marawi City. Sa sectoral meeting sa Malacanang ngayong araw, inutusan ng Pangulo ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na bilisan ang pagbabalik ng maayos na supply ng kuryente at tubig sa lungsod, gayon din ang pagkukumpuni sa mga bahay. Aminado naman si Secretary Nacer Pangandaman Sr. na naaantala ang implementasyon ng bulk water supply project ng Local Water Utilities Administration dahil sa mga usaping legal. Pero tinutugunan na niya ito ng gobyerno at nangako na ang luwa na tatapusin ang proyekto sa loob ng 4 na buwan o bago matapos ang taon. Kaugnay nito, inatasan din ng Pangulo si Pangandaman
na humiling ng extension sa private landowners para sa kontrata sa pansamantalang pagpapatira sa mga nawalan ng tirahan dahil sa Marawi siege. Ito si Lesnar para sa DZ. Yes. Ano birthday wish mo? Hindi, tatanungin ko nga, anong pakain ng MPC kay Miss Lef Narciso? Dalawa ng tanong na. Dalawa magkasunod na tanong. Marami. Wow! Birthday girl. Happy birthday sa iyo, ha? Kasi sabay-sabay na kasing mag-celebrate ng birthday doon. Kaya... Isang bagsak. Oo. Oo. Ano birthday wish mo? Yan, ang tatanungin natin kasunod. Good health palagi. Wow. Ayos. Enjoy your day, Miss Let. Happy birthday, Miss Let. Salamat. Salamat. Balik sa inyo, Miss Thea at Ray. Unang araw ng filing ng COC. Galing, ano? Birthday na birthday. Correct. At ito na nga, 7 universidad tumanggap ng seed fund para sa kanilang medical school program ni Senator Joel Villanueva. Wow, itatali mo nga yan, RH28 Raymond at Paas. Raymond. Mr. Ray, nadagdagan pa ang bilang ng mga state universities and colleges o SUCs na nag-aalok ng Doctor of Medicine program. Ito ay dahil na rin sa suporta ng pamahalaan sa pagitan ng Commissioner Higher Education o CHED. Sa araw na ito, 7 state universities ang tumanggap ng seed fund mula sa CHED sa tulong ni Senator Joel Villanueva na nagsulong ng Doktor para sa Bayan Act at ni CHED Chairman Prospero Divera. Kabilang sa tumanggap ng tig 40 million pesos na seed fund ay ang Bulacan State University, Don Mariano Marcos Memorial State University sa La Union, Samar State University, University of Northern Philippines sa Vigan, University of the Philippines Manila School of Health Sciences sa Palo Leyte at West Visayas State University, habang 35 million naman para sa Cebu Normal University. Laking pasalamat ni Villanueva dahil nagsimula sila sa 6 na SUC, ngunit ngayon ay 22 SUC nang may Doctor of Medicine program habang may pending pang-6. Narito si Senador Joel Villanueva. Natutuwa po tayo kasi dati 7 regions lang ang meron na public school na offering School of Medicine. Ngayon po lahat na, no, nakakataba po ng puso dahil unti-unti natin nakikita na bubuo yung pangarap po natin para sa ating bansa. Hindi lang po dumami yung ating mga doktor para sa bayan, kundi dumami rin po yung mga state colleges and universities that would offer quality School of Medicine para sa ating mga kababayan. Si Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala naman, muling bumalik si Senador Lito Lapid sa Tondo, Maynila para bisitahin ang mga pamilyang nasunugan sa Barangay 105. Namahagi po ang tanggapan ni Senador Lapid ng family food bags at relief goods katuwang ang DSWD maging ng PAGCOR. Bukod dito ay nagpalugaw din si Senador Lapid sa mga biktima ng sunog katuwang po ang DZRH News at DZRH Operation Tulong ni Wonder Woman. Bakit may binauhan? Magugunitang nasa 2,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa naturang lugar diyan po sa May Tondo, Maynila matapos pong sumiklab ang sunog sa naturang lugar. Samantala na higit sa 100 ang patay habang 6 naman ang nawawala sa paghagupit ng Hurricane Helene sa Amerika. Patuloy pang pinaghahanap sa ngayon ng 600 katao na hindi pa nakikita simula noong sumalanta ang Hurricane Helene sa United States. Ito ay ayon sa ulat ng Homeland Security Advisor ng White House na si Liz Sherwood Randall. Ayon sa Security Advisor, pinangangambahang ilan umano sa 600 na nawawala ay patay na. Habang umabot naman na sa 132 ang kumpirmadong patay sa 6 na southeastern states ng Estados Unidos. Samantala nagdulot din ang bagyong Helene ng pinsala mula sa Gulf Coast ng Florida hanggang sa Virginia. Talaga. Grabe naman pala si Hurricane Helene. Talaga naman, no. Kawawa. Samantala, inasa naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babagal daw po ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin nito pong buwan ng Setyembre. Sa pagtaya po ng BSP, posibleng maglaro sa pagitan ng 2 hanggang 2.8% ang inflation rate nito hong nakalipas na buwan. Ang naturang datos ay mas mababa kumpara sa 3.3% na inflation noong Agosto
at 4.4% noong buwan ng Hulyo. Standby Kristan Karag para sa iyong Break Time Sports. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court ang Branch 11 ang 10 frontmen na sangkot sa pagkamatay ng dating UST law student na si Horacio Atio Castillo III. Guilty sa kasong paglabag sa anti-hazing law sina Arvin Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangya, John Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagtang Jr. Kumpletong humarap sa korte ang 10 akusado maging ang kanilang pamilya at present din sa promulgation ng magulang ni Castillo. Una nang ibinasura ng Manila RTC noong 2019 ang hiling ng 10 akusado na makapagpiyansa sa naturang kaso. Noong September 2017 nang matagpuan ang bangkay ni Atio sa bangketa sa Sampaloc, Maynila matapos sumailalim sa hazing ng sinalihang Aegis Juris Fraternity. At ngayon sa ating sports mga kaibigan, yung daw mga referee ng PBA naharap sa suspension. Bakit? Abay bakit? Ha? Ating alamin pong detalye sa report ni Kristan Karag. Kristan. Ng Philippine Basketball Association sa kalagitnaan ng quarterfinal ng 2024 Governors Cup. Kabilang narito ang 3 referee sa laro sa pagitan Converge Fiber Xers at San Miguel Beer kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Sa nasabing laro, natawagan ng flagrant foul 2 si Alex Tongton ng Fiber Xers at na-eject sa laro patas niyang masiko si Chris Rosales ng Beermen sa mahuling segundo ng first quarter. Pero patas ng review, binaba sa flagrant foul 1 ang tawag kay Stockton dahilan para makabalik siya sa laro. Pinasok ni Stockton ang basket na nagpapanalo sa Converge 114-112. Sususpendihin rin ng PBA ang isang referee sa laro sa pagitan ng Rain or Shine Alaska Painters at Magnolia Hotshots noong linggo. Ito ay patas niyang hindi matawag ang goaltending violation sa mauling segundo ng laro na napanalo ng Alaska Painters sa score ng 111-106. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kristan Karag. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang Break Time. Nakasama niyo po. Ako po si Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibayas. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang balansyado pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 5 minuto makalipas ang 5:00.